Okay, dito ako sa North Gate and it's around 2 p.m. Yan o, bigla ako nagutom mo, Jollibee. Diyan muna ako kumain dahil bigla ako nag-crave sa Jolly Spaghetti at saka with chicken. So right now, meron akong imimit ngayong araw na to. Minessage niya ako dito sa Facebook page natin. Hindi ko na masyadong ginagamit pero bigla nag-pop up. So meron ditong kababayan or meron tayong subscriber na gusto makipag-meet up. And galing siya ng Toronto. So lilipat siya dito sa Winnipeg or hopefully lumipat siya dito sa Winnipeg kasi nga nakakuha siya ng trabaho. So from student permit ngayon open work permit siya. Meron siyang interview this coming Monday dito sa isang company dito sa Winnipeg. Try niyang makapasok doon at ino-offer sa kanya is full-time job. Sabi ko sa kanya, tiyagain mo muna at least after 6 months or after a year, baka sakaling matulungan siya maging permanent resident dito sa Manitoba. Yan. Tapos meron din siyang classmate na pupunta rin kasama niya. And yan, sila yung meet up ko ngayon. So, ang pangalan niya si Jake. So, good shout out to Jake. Bago ang lahat, morning. Good afternoon na pala. Can I have one Jolly Spaghetti with chicken. And then for dining? For dining. So yan bago ang lahat. Ito ang aking order. Paborito. Jolly Spaghetti at saka chicken. Dito kami sa may Tim Hortons. Shoutout ko muna si Jordan, si Jake, tsaka si Lloyd. Yun. Tama ba? Lloyd ba? Lloyd. Walang dyan sa Lloyd, may lambing sa dulo. Yun, Lloyd. So yan, sila na-meet ko dito sa Tim Hortons. Marami silang kwento. Pero ito si Jake, nurse. Pilipinas. Sa Pilipinas. Tapos, punta ka dito as student. As international student. Anong kurso mo ngayon? Nursing Leadership Management. Tapos, after 1 year, tapos na yung course ko. Nakapasok sa may vaccination. Vaccination sa COVID-19. Yeah. Yun sa airport sa Toronto. So, nag-vaccine kami, second dose na yun eh. And then, nagsuswab din kami sa airport, yung mga dumarating na student, yung mga passengers. Nagsuswab kami ng COVID. Oo. So yun naging trabaho ko. Then, yun, until napunta ako sa film industry, Hollywood. Film? Yeah, Ayos Hollywood. si Richard Gere. Yan naman yan. Oo. So, na-meet ko siya. So, usually yung mga Hollywood niya. Diyan nila sa Toronto. Kasi nga, mas mura yung production. Ginagawa dyan. And then, until nung 2022, nalipat ako sa ambulance na. Ambulance. Patient transfer naman. So, parang paramedic. Pero ano kami? Non-emergency. Non-emergency. So, transfer kami like yung mga paramedic, sila yung nagdadala ng mga pasyente from houses to hospital. Ikaw, saan ka doon? Ngayon, pag sabi ng doktor, okay, itong pasyente to discharge na yan for discharge. So, kami kukuha, dadalhin sa home care, sa bahay, or minsan may mga may pasyente na ilipat ng hospital, like post-angiogram, or mga stenting sa heart. So, pag after ng procedure, sabihin na, okay, itong pasyente, please, ready for pick-up. So, punta kami. Ikaw yung transport. Yes. Ikaw sa transport. So, lahat sila stable. Doon yung sa Toronto. Toronto. Same dito rin yung magiging trabaho. Oh, really? Ikaw rin. So, yun yung magiging trabaho mo ngayon dito. Ito yung pupuntahan ngayon sa Monday. Meron silang sabi sa akin na ang pagkakaintindi ko, fit test, parang endurance na something like that. Na ititest yung lifting mo kung Kaya. kaya. And kakayanan mo ba yung trabaho ng lifting. Well, yun yung trabaho ko sa Toronto. Yeah. So, alam na. Yeah. So, ewan ko lang kung yung minimin niya na fit test. Kasi may isa pang fit test na sinasabi is yung mass fit test. Pero hindi sinabing mass eh. Kung fit test, yung endurance. Well, Yun yung ito yung interview na pupuntahan mo ngayon. well, in-offer hindi nila? siya interview. Kumbaga ano na siya, training or test lang talaga? Test na lang na ititingnan kung fit ka doon sa trabaho. Like see. sa lifting. Kasi nga, more on lifting talaga eh. Paano kung makuha ka dyan? Yung isang tanong ko bro, yung tinanong sa'yo, di ba? Ayun ba? Kasi di ba, may expire na ako ng October. Yeah. So, ang sabi ko sa'yo, ang tanong sa'yo, bro, ilang percent ba chances ko na mag-PR kapag meron akong full-time job, but then
may expire na yung open work permit ko by October. So, kung lilipat ako dito ng May, mid-May or by end of May, June, July, August, September, October. 5 months or less yung remaining ko. So, inisip ko, paano ko ma-extend yung open work permit or pwede bang i-apply yung company ko as specific employer? yes, employer-specific job yun. Doon ka papasok sa employer-specific job. Yeah. Base sa alam ko to ha. And doon sa nakikita ko. And this is something na pwede mo siyang i-extend kasi so it's about means of meron kang 50% of chance na makuha mo yung PR dito or zero chance kung sa Toronto ka at Exactly. mag-expire yung ano mo, application mo. Well, actually, next month, mag 1 year na ako sa company ko na saan ako magtrabaho. So pwede na ako pag-apply ng for PR. Ang tanong, kailan ako mag-PR? Kailan ka Kasi mag-PR? dahil ang daming competition doon sa Yeah. sa Hindi Ontario. lang ikaw. Hindi lang ikaw. Exactly. Ang lahat ng doon pupunta eh. Doon ang doon ang pinaka-funnel talaga ng Yeah. ng student. Pero for me once na makapagkuha ka dito ng trabaho with a full-time job, you have to let your employer na ito yung status mo. Huwag ka mag-expect na alam nila yung gagawin nila. Hindi nila alam kung ano yung status mo. So I will suggest talaga, once fit test ka ngayon, na-hire ka nila, nakuha mo yung full-time job na mo in-offer, di ba? Yeah. Nakuha ka nila yung full-time job. Then that's the time, pag sabihin mo sa kanila, ito yung plano ko, paano nyo ako masusuportahan. Well, tinanong siya nung during Yeah. virtual interview. Yeah. Ang sabi niya, we can help you like to provide All the necessary documents. Yeah. na kailangan mo for work permit applications or for PR applications, lahat yun. Yeah. Sabi niya, but then we are not going to initiate. Hindi sila. Yeah. They're not the one who's going to initiate sa application, pero they will provide all the documents na pwede nilang ibigay sa'yo. Right. If they said yes that they can provide, then that's the time contact the Manitoba Provincial Program. As soon as possible. As soon as possible na mapirmahan yung full-time job mo, try to contact the Manitoba Provincial Program. Ito yung sitwasyon ko. Paano ko gagawin na magiging permanent resident ako rito? Yeah, nominee yun. It's not Hindi something na ako na... maghihintay na 6 months, bro. Hindi. You have to know kung ano yung plano mo. Yes. Kasi sila ang magbibigay sa'yo ng sila ang magbibigay sa'yo, ito, mag-expire na. So, pwede nilang extend yung open work permit mo at ang kukuha nun is papasok siya sa Manitoba Provincial Nominee Program. Si MPNP na yun. Yeah. Mag-extend. Si MPNP ang mag-extend based doon sa papers mo. Oh, nice. No, hindi lahat yan hindi lahat yan naka-broadcast sa CIC. Ayan o, nag-extend na siya. Ayan o, ganda ni Jordan o. Ayan o. Reporting. If pa-expire na yung permit mo, they are now prioritizing yung mga pa-expire na ng mga work permit. If you apply for, if you inform them. Yep. You have to let them know. You have to let them know. Yeah. Oh, nice. Yeah. Hindi siya broadcast like sa CICGC.ca, they won't say it. Hindi mo siya makikita doon. Right. It's the one that if you're going to go deeper in research. So expiring ka in October, kontakin mo sila. Then sasabihin nila, okay, provide mo yung documents ng full-time job ka, ano yung job description mo, ano yung salary base mo. If you are at tier 01, I think you're on tier 01. Naglalaro ka doon. Yung job classification niya. So I think yung job mo is maglalaro doon and they are prioritizing that one right now. Yung leverage mo doon is yung job classification mo kasi di ba magandang ano yun. Like ma-share ko rin sa akin yung permit ko pa-expire na ng this June. Yeah. June 10. Now while waiting for the final approval ng PR, kailangan ko mag-extend kasi baka ma-out of status kami. Saka pwede akong stop work kasi wala kang work permit. Right. Now kami na-nominate kami ng MPNP pero expired na yun noong January 20, 2024.
Pero nakapag-apply na kami ng PR before that. Yeah. Now, nag-email ako sa MPNP. Sabi ko, pa-expire na yung permit ko by this June. Kailangan ko ng mag-extend ng nomination. So, para sa pag-apply ko ng bridging work permit while waiting sa PR application. So, ngayon, nakita ko tong post nung galing sa MPNP na pina-prioritize nila yung mga pa-expire na mga permit. Kasi nga marami nga yung maraming nag-a-apply eh. So, they will sort it out kung sino yung mga Pa-prioritize nila kung sino yung mas malapit mag-expire. Oo. Ganun yun. Ang leverage mo doon is maganda yung job mo kaysa kita nila na in demand yung work mo tsaka makita nila pa-expire na, but only thing is ikaw ang mag-inform sa kanila. Hindi sila, hindi company, what? To broadcast, sabi ni Bro. Wait, bro. Sorry to cut you off. Sorry. Nagulat bigla siya. Nakita ko kasi yung latest mo na video doon sa Bancata na eh. Oo. May nag-ask ng question about work permit. And then sabi mo, yung mga student na galing sa ibang province na lumutang Manitoba, may bawas na 100 points. Yeah, may bawas May talaga. bawas din ang experience. Yeah. So from 500 minus 200, 300. Nasa max ka lang ng 200. 200. Pag Regardless. nag-aral ka from other province, minus 100 yun. Pag nagtrabaho ka doon, 100 din yun. Nasa 200 yun. max ka lang ng 200. 200. Yun lang ang maximum Yun mo. yung ceiling noon. Kahit ano pang gawin mo ron, yun lang yung pinakamababawa sa point system mo. 200 lang. So wala nang ibon. Wala na. Ano, okay? Lipat na ako. Happy? medyo nagkakaroon na ako ng Ng kulay. idea. Dati Yeah. parang lang coloring book lang na wala pang kulay. Anong maganda sa Manitoba kasi may MPNP. Yeah. O, di ba? May MPNP. So magagamit mo 'yon for your PR application. Ang medyo i-consider mo doon, yun nga yung if galing ka ng ibang province, tapos nagtrabaho ka doon, nag-aral ka doon, mamayusan ka. So Yeah. definitely talagang kasi yung age mo hindi mo na ano yan eh. Yun lang ba? Hindi na siya yung variable para Hindi na tumaas pa eh. variable, oo. Ang pinaka-variable mo lang para tumaas ang points will be your IELTS IELTS, and your job. your job. Age, wala na tayong magagawa dyan. Pero yung bro, pag yung length of working experience, Makakasama pa rin yun. madadagdagan ba yun as long, I mean, Work the experience, longer- yeah. The longer, the better. Oh. At saka maganda yung tier classification mo. I think mas ano yun. Mas strong ano yun. Strong points mo na yun. Talaga? Points mo Yeah. yan. Oo. Oh, nice. Pero I think nasa ano ka pa naman eh, yung sa age bracket, nasa maximum ka pa nun kasi 40 something ang pinaka-maximum eh. alam ko, hindi ko pa naman ganun ka. Ano ako 27 years Oh, old. yeah. That makes me 2060. Wala. Tama, si Jordan na lang yung sumagot, oh. Siya yung sagot sa tanong mo. Galing din sa Yeah. kay Sir Jan yan. Yun eh. Sa Pinas pa eh, before kami pumunta dito, ano na ako ng mga YouTuber, mga vlogger sa Canada. Kasi dati wala eh. Yeah. At least ngayon, before kami pumunta, may idea ka na ganito pala yun. And kasi pinili talaga namin yung Manitoba dahil sa MPN. Yeah. Aside from may cousin si Mrs. Kasi strong connection mo yun sa Manitoba. Points yan. Malaking points yun eh. Oh, okay. So, points yung may connection ka sa Manitoba, saka yung your work experience mo. Yeah. I'm not sure lang kung mag-apply siya ng MPNP, does it need to be a year na before A year. siya, diba? 1 year siya. Kasi from Galing other siya sa ibang siya. province eh. Kasi kung dito sa Manitoba, So ka nag-start, 6 months lang eh. Kung tawag mo si MPNP stating na sabi ko pa-expire na yung They will just have to extend, they will just have to give you a special permit to extend. It depends how, parang ano yung pinaka-minimum na possible ibibigay. They're the one who's going to decide. Depende sa apply mo. Sila. Si MPNP ba tatawagan niya? Kasi skilled Yeah, siya. stream ka, di ba? Open So, work permit siya. Yeah. Siya pa rin. Siya makakatulong sa'yo. Si MPNP. Yeah. Doon ka lang magre-report. Very sila, responsive. Responsive sila. You can do the phone, you can do the email. Oh, yeah. Very responsive web sila. form, no. Yeah. Kasi kung tinitingnan ko, kung
I don't know if it's possible na diretso ka mag-apply for PR. Ganun pa rin eh. Nasa pool pa rin tayo, marami ka pa rin Requirements tsaka na isasubmit. competition dun eh. Mas kinagandaan pag dumaan ka sa MPNP, yung parang dating nun is yung province mismo yung nagba-vouch or nag-endorse sa'yo for PR application. So pag nakita ng federal, nakita, how many, okay. Meaning okay sa province. So only that, kailangan mo lang talaga sila i-katupin. Dito ako, I offer my services sa inyo. Ganito yung job description ko, makakatulong sa province yan. Kulang sila ng healthcare eh. Alam ko, may healthcare crisis. Alam ni Mrs. niya eh. Kung tatawagan ko si MPNP, bro, from the day tumawag ko sa kanya, gaano kabilis yung yung action? That is something na hindi ko masasagot. Depende sa load. Pagka natanggap na siya sa trabaho. Dapat matanggap muna siya sa trabaho. Hindi ka muna tatawag kung wala pa yung documents mo. Kasi ang sabi sa akin nung virtual, sabi niya, I need you to report sa office and you're going to have a fit test. Yeah. And then after that, if we're good to go, you're going to sign the documents, Yeah. yung Why not? job offer. Yeah. Yan lang, lahat yung magdidepende sa result na magiging interview mo or exam mo for this coming Monday. And then everything will follow kung ano siya. Kasi hindi naman yung MPNP, hindi sila cater sa'yo kasi as of now, Wala naman wala sila. kang leverage eh. Wala You're kang from other connection province, wala kang connection dito sa Manitoba. Pero pag may kontrata ka na, Mas mabilis I'll be na yun. working sa Manitoba, okay. We need healthcare workers dito, so mabilis na. I-cater ka na nila kasi katrabaho ka dito eh. Okay, nice. At least medyo na Hindi ko na pala kailangan na si Jordan. Kasi tinanong ko ni Hindi, nataon lang na. Gumawa ng channel niya yan. Hindi, nataon lang na pareho tayo ng Parehas kayo ng senaryo. Senaryo. Na ang kaibahan lang natin, dito ako sa Manitoba. Ikaw agad. At saka marami rin akong co-worker na galing from other province. Dito rin sila Dito lumipat. rin lumipat for the sole purpose na Yeah. Maging PR. maging PR. Yeah. Tinanong ko ni Jan nung night na nag-text ako sa kanya. Sabi niya, what is holding you back para hindi tanggapin yung offer dito? Sabi ko, kaya nga sabi ko bro, na pwede ko tayo mag-meet kasi papunta ako ng Winnipeg. Winnipeg, yeah. So yung reason nun, what is holding me back to accept this offer, yung job offer dito. Kasi sa Ontario, nag 1 year na ako, nag-spend na ako ng 1 year. Yeah. So ang kailangan nandun is 1 year or 1,560 hours accumulative na number of hours na working. Which is, next month na yun. Okay. So pwede na ako mag-apply for PR. But then, sabi ko, pag nilipat ako ng Winnipeg, which is, Back to zero. well, pwede, back to zero. Pero yung chances ko na ma-PR dito dahil based sa mga nakikita ko sa video ng iba rin, sabi nila na ang bilis makakuha nila ng PR. So sabi ko, kung nilipat ako dito, meron na lang ako 5 months or less. Kasi October. But then, nasagot muna nga yung dalawa, yung question ko, na pwede kong i-extend yung true call kay MPNP. Yeah. Ang edge mo kasi dito, yung employer na mag-hire sa'yo, willing ka suportahan sa pag-apply mo. Right. That's your edge. Mababait ang mga employer dito. Kung open sila, willing sila to support you. Kasi documentation lang naman yun. Yung hiningi sa akin nun, job offer eh. Job offer sa company ko, stating na mayroon akong full-time Job. Yeah. job. Hindi full-time hours full-time job. Kasi iba rin yung full-time hours, iba rin yung full-time job eh. Pwedeng maging full-time hours ka pero hindi ka part-timer ka lang, di ba? Pero full-time, sa inyo naman I think full-time work yan eh. A question, ilang hours yung sasabing full-time hours? 40 full-time pero meron dito 37 considered as full-time. Depende sa company. Yeah. Kasi ang sabi sa akin during the virtual, 4 days on, 4 days off, 12 hours a day. Full-time yun. Full-time na yun. So 48 hours na yun eh. More than More ka than. ng 40. Yeah.
So pwede pa rin na yung OT, hindi mo consider as ano yun. Hindi. Regular regular working hours lang. Kung OT, parang ano na yun, extra na yun. Sabi ko nga, Lalo sa amin. Oh, ayaw mo. Ayaw mo, di. Kami na lang. sabi ko nga, di pag tinanggap ko yung offer ko sa Monday, in 2 weeks or 3 weeks, lipat na ako dito. Yeah. Yun lang yun. Ako tuwa-tuwa si Lloyd Lloyd Sa'yo na yung sinasabi ko. Pag tuwa si Lloyd Iba ako. Sabi nito, imimit mo yung vlogger na ano yun, John. Pagtingin ko, si ano palang imimit natin eh.